Kita na po? Yes po, Sir Joey. Okay po. Okay. Okay, in my part, I will be discussing the climate review for the past months, particularly for October and November, and for November until 21 only. So my name is Joey Figuracion. I am part of CLIMS also. So ito po yung outline ng aking presentation. So I will be discussing the weather systems that affected the country in the past months, and yung past ENSO conditions, at yung climate assessment in terms of rainfall and temperature, and the summary of my discussion. So the weather system that affected our country, ay meron tayong nag-transition tayo ng southwest monsoon at northeast monsoon noong October. So naglabas tayo ng mga press statement dyan, particularly noong October 5 at noong October 20. At yung iba pa ay yung shear lines, localized thunderstorms, easterlies, intertropical convergence zone, mga LPAs, at the same time meron din tayo mga tropical cyclone na experience. These are rain-bearing weather systems, maliban lamang po dito sa ridge of high pressure area, which nagbibigay ng generally fair weather sa atin. So sa bagyo, in terms of bagyo na naka-apekto sa atin ng past months, ay for the month of October, mayroon tayong 5 na bagyo. So una na dyan si Maymay, tropical depression lamang po siya. So yan po yung track niya, so hindi siya masyadong nag-cross, nag-dissipate siya bago man siya mag-cross sa Northern Luzon. At although nagbigay pa rin ng mga pagpaulan. At samantala sa yung si Neneng, Typhoon Neneng, sa taas naman siya ng nasa extreme Northern Luzon siya, o sa Balintang dumaan. So, ang malaking bahagi ng Northern Luzon ang naapektuhan nito, at may malalakas din na pag-ulan ng Itala doon. Samantala, si TD Obet, so tropical depression lamang ang kanyang maximum category na at nag-dissipate or nag-ano po siya diyan na dumaan sa Balintang Channel din. Samantala, ito yung medyo hatid o nagdulot ng malaking pinsala sa bansa, nag-cross sa may Bicol, Southern Luzon, at maging sa Central at maging dito sa Metro Manila, si Paeng, STS Paeng, o Severe Tropical Storm Paeng. So ang malaking bahagi po ng bansa ang nagkapagtala ng matataas na pag-ulan, makasama na sa Southern Luzon, sa Visayas, at maging sa eastern side ng Northern at Central Luzon. So ito si Queenie, tropical storm category po siya. So humabol pa po siya, 31 siya ng October na nabuo, at although nag-dissipate po siya agad, hindi na siya lumapit sa ating landmass. So in all, si Paeng talaga yung nagbigay ng maraming mga pag-ulan. So ito yung mga naitalang mga pag-ulan na dulot ni Paeng. So kung makikita nyo rito ang bahagi po ng Bicol area, sa may Quezon. So kung titingnan natin dito, ito yung medyo mga lugar na mas maraming ulan na downpour ni Paeng. Kung titingnan natin sa exceedance, rainfall exceedance, ang mayroon ng sa dala pa lang na ulan ni Paeng ay may mga lugar na sa bansa na above normal. Kung titingnan nito, may near to above normal, pero bigyan natin ng diin itong mga above normal na mga stasyon. So sa Rizal, sa Panay area, sa may Quezon, sa Laguna, maging sa Bicol, sa Coron Island ay above normal na po yan. Dala lang na ulan ni Paeng. Now sa pinsala naman ni Paeng, kung titingnan niyo itong mga datos mula sa NDRMC, sa base sa kanilang SITREP noong November 19, SITREP number 30. So approximately nasa ang casualties niya or dead ay 164, at kalat po yan sa ibang mga probinsya. At yung pinaka
ang mas naapektuhan ay age 26 to 69. Samantala, yung total damages po niya ay approximately nasa 13 billion in infrastructure, yung estimated ano po niya sa infrastructure and agriculture. Sa mga lugar naman na nagkaroon ng flooding, so marami po na sa Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon. Kung nakikita po ninyo itong mga images na nakuha namin, ay dyan po yan sa mga rehiyon na yan. Kasama na nga po yung ilang parte sa Mindanao at kasama po dyan yung flash flood. Now, so kung titingnan natin yung average tropical cyclone for October, ang nakikita nyo dito is around 3 lamang. So nagkaroon tayo ng 5, so that is above the average na tropical cyclone frequency for the month of October. Now for November, as of now, wala tayong bagyo pa, pero sa ating tingnan natin sa ating subseasonal forecast kung meron tayong possible na magkaroon ng bagyo for the latter part pa ng November. Pero ang ating forecast is around 2 to 3, pero sa ating tansya sa ngayon, no, wala pa tayong, o sa ating naranasan for the past 3 weeks ay wala naman tayong bagyo pa. So sa ating past El Nino Southern Oscillation or ENSO condition, so meron pa rin tayong La Nina sa ngayon. So ang base sa mga indicator hanggang nung October observation, both oceanic and atmospheric ay may coherent pa rin na signal yung La Nina hanggang October po. Titingnan natin sa outlook natin mamaya kung mayroong patuloy pa rin po ito. So sa susunod na presentation. So ito po yung nilabas namin na ENSO Alert System Status, which is La Nina Advisory number 14. So malaki pa rin na chance na tutuloy ito until March next year, pero maaring mag-transition to INSO neutral condition thereafter. Base po ito sa La Nina Advisory number 14. So titingnan po natin sa current scenario kung sa outlook sa susunod po na presentation. Sa climate assessment po in terms of rainfall for the month of so ito pong mapa na to, so tingnan muna natin para maintindihan po natin yung mga rainfall map sa mga susunod na slides. So may mga iba-ibang kulay po tayo dito, red, yellow, green, at blue. So may mga kanya-kanyang ano po yan meaning. So kung pula, less than 40% ng normal. Samantala 41 to 80% below normal yung yellow, and near normal, and so on. Kung blue naman, kung above normal or greater than 120%, base doon sa percent normal. Now for October po, mapapansin nyo dito na wala namang masyadong areas na nagkulang, pero ito lang yung bahagi lang ng Davao at dito sa may bahagi ng Palawan, Puerto Princesa, at dito sa bahagi ng Baler, pero Aurora. Pero kung titingnan nyo sa pangkalatan ay yung buong bansa ay nakaranas ng above normal rainfall conditions. So, ito po yung mga magnitude niyan. So mayroon dito in millimeter, and in terms of in terms of normal, makikita po ninyo dito sa table. So kung kakailangan nyo po ng magnitude at yung percent, andito po sa right side ng inyong screen. Now for November, kung sa as of 21 po ng November, kung makikita po ninyo dito, nag-yellow yung most part ng bansa. So ibig sabihin yan, below, kung sa ating accumulated rainfall until November 21, malaking bahagi ng bansa natin ay below to way below normal. Pero maliban lamang sa mga patches dito sa Eastern Visayas at patches sa Mindanao, so na may near normal. But sana magkaroon pa ng mga pag-ulan, so sa mga susunod na araw o sa susunod na isang linggo pa ng November o natitirang isang linggo ng November. Now, kung titingnan natin yung past na mga buwan pa, so ito yung mga normal po. Ito yung observation natin in terms of percent normal. So from January until
October po. So sa November, hindi pa naman tapos. So i-update na lang po namin ito sa susunod na buwan. Now, in terms of temperature for October, ay mayroon tayong pinakamababang temperature sa Benguet pa rin, sa La Trinidad, which is 13.1 degrees Celsius. At yung maximum natin na naitala ay 36.8 degrees Celsius noong October 22 sa Muñoz, Nueva Ecija. At meron din tayong dalawang stasyon sa bansa na nakapag-surpass ng kanilang extreme record, which is sa Clark, Pampanga. Yung previous na 34.2 ay nalagpasan ng 35.6 noong October 9 itong taon. At sa Katbalugan, Samar naman ay nalagpasan naman yung although 0.1 lang pero nalagpasan itong October 31, 2022 sa 13.5.9 degrees Celsius. Kung titingnan natin yung ating mean temperature anomaly sa buong bansa ay nagpapahiwatig na o nagpapakita na near to above average yung ating temperatura sa bansa. Maliban lamang sa dito sa areas ng Romblon, sa Northern Palawan at Calayan at dito sa Marilawag area or Ilocos Sur. Now for October, initial assessment na October ay ganun pa rin noong November 16, 2022, La Trinidad Benguet pa rin ang nakapagpatala ng pinakamababang temperatura, 12.4 degrees Celsius, samantala ang ating maximum ay or highest ay naitala sa Zamboanga City noong November 14 sa 35.7. Sa ngayon base sa as of now, wala pa naman tayong estasyon na nakapagtala o na-surpass yung kanilang highest record or extreme. Pero ang pinakamataas na temperatura na itala sa November ay noong 1972, 38.3 degrees Celsius. Base naman sa ating initial assessment, base sa ating mean temperature anomaly, so most likely ganun pa rin yung relatively ganun pa rin yung naranasan natin sa November, no, October at November relatively parang the same. So magkakaroon lang ng near to above average yung ating temperature. Ibig sabihin may mas mainit ang ating naranasan. So maliban lamang sa Romblon dito sa may itong sa south ng Quezon, ito sa east ng sa Ilocos, dito sa may sa Surigao area at dito sa may Soc-Sargen area. Medyo slightly below average yung naranasan nila dyan. Now, for the summary, so nasa La Nina, advisory number 14 pa rin po tayo ng ating ENSO alert system. Ibig sabihin, prevailing pa rin o existing ang La Nina sa Central and Equatorial Pacific. At sinasabi na ang rainfall natin noong October ay most part ng bansa ay nakaranas ng above normal rainfall condition. Maliban lamang sa medyo mas makunting pag-ulan o naranasan na o na-observe na pag-ulan sa bahagi po ng Davao City, Puerto Princesa City, Baler at Catanduanes. In terms naman sa temperatura ay near average, so warmer than average yung naranasan sa malaking bahagi ng bansa. Maliban lamang sa below average temperature sa bahagi po ng Ilocos Sur, Calayan, Northern Palawan at maging sa Romblon. Nung itong November naman, as of November 21, so sa accumulated rainfall natin nagpapahiwatig na mas mababa sa normal below to near normal yung rainfall condition natin sa malaking bahagi ng bansa. Pero may mga patsi-patsi lamang tayo naranasan na way below normal sa Davao City, Camarines Sur, Zambales, Ilocos Norte at sa Cagayan. In terms of temperature, generally near average to above average. So ibig sabihin mas uminit ang November natin as of November 21 sa buong sa malaking bahagi ng ating bansa. So I think that's end my presentation. Kung may tanong po kayo later, ano nyo lang po, gamitin po ang chat box. So ibabalik ko na po sa ating host, Miss May. Okay. Maraming salamat po, Sir Joey, para sa ating climate review.
So wika nga ni Sir Edgar, ni Sir Joey, madaming pag-ulan na dala si Bagyong Paeng. Bagamat madaming napinsala, ay may benepisyo din itong hatid, lalo na po para po sa ating supply ng tubig. Bago po tayo magpatuloy, kung may mga katanungan po kayo para sa ating mga tagapagsalita, maaari po ninyong iwan sa ating chat box para sa ating mga participants po dito sa ating Zoom meeting or sa comment section po para sa ating YouTube or Facebook Live. Mamaya po sa ating open forum ay sasagutin po nating lahat ang mga katanungan na ito. Okay, to give us the subseasonal to seasonal forecast or the S2S, inaanyayahan ko po si Mr. Juni G. Ruiz, Weather Specialist from Climatology and Agrometeorology Division of Pag-asa. Mr. Ruiz, you may proceed. Magandang umaga po sa lahat. I will be sharing my screen. So, good morning everyone. I will be presenting the subseasonal climate forecast. So, I'm Juni Ruiz po from Pag-asa Clims. So, first, let's start with the basics of the subseasonal. So, basically, yung subseasonal prediction is used to fill the gap between the weather and the seasonal time scale. So, especially kung pag greater na po ng 2 weeks is hindi na po siya sakop ni weather forecast, and si seasonal naman po is 1 to 6 months. So between that is what we call the subseasonal forecast, which is very important po kasi dito nangyayari yung mga tinatawag nating extreme events like yung pagkabuo ng mga bagyo or yung mga other rain-bearing weather systems. So it happens during this time so that we could prepare ahead of time. So one primary predictor or nakaka-influence sa subseasonal forecast is what we call the Merian-Julian Oscillation or the MJO. So basically, MJO is an intraseasonal eastward-moving disturbance or mga kaulapan na may dalang hangin, ulan at pressure that nagpo-propagate siya along the equator for 30 to 60 days. So mapapansin natin, so ito po yung MJO. It's from Africa, then propagates towards Southeast Asia, which is characterized by blue areas or green. Kung mapapansin natin in the center image, nagpapropagate si MJO towards the Philippines in phase 4 to 6. And tinatawag naman nating suppressed phase pag characterize siya ng brown na color. So, babantayan po natin tong phase 4, 5, and 6 sa ipepresent ko po na forecast. So why is MJO important? First, it enhances or suppress the rainfall in the equatorial area including the Philippines. Dahil po, ano din siya, sets of cloudiness is posible niya ma-enhance yung mga weather systems sa bansa natin like the Intertropical Convergence Zone, LPAs, localized thunderstorm, and even as it acts as a modulator of a tropical cyclone. So pwede po niya mapalakas yung bagyo or pwede siyang maging cause ng rapid intensification ng isang tropical cyclone kung nasa phase 4, 5, and 6 po siya na malapit sa Pilipinas. MJO recent evaluation. So ito po yung review ng MJO natin. So for the MJO, kung titingnan natin, so, sa November po, is napansin natin hindi masyadong active or marami yung mga pag-ulan na dala ng weather systems natin except lang po doon sa mga areas na naapektuhan ng IPCC. Because MJO is tinatawag natin siyang nasa suppressed phase, so hindi po siya masyadong active in the first 2 weeks po ng November. Kaya hindi po siya nakakontribute sa enhancement po ng mga weather system natin. But for the forecast, kung titingnan natin, so from here, andito po yung MJO natin ngayon, November 20. Pino-forecast po siyang lalakas towards phase 6. So may part pa po, parte ng Pilipinas sa may Western Pacific or sa may eastern part po ng bansa natin. Dito magpo-propagate daw yung MJO towards phase 7 from November 21
to 29. So meaning po, during this phase or during this week, makaka-influence po yung MGO natin, especially sa mga dalang ulan ng Intertropical Convergence Zone. And i-check po natin if it will influence or may posible bang bagyo in the next 2 weeks. And would this be affected by the MGO? So ito po yung tinatawag nating sub-seasonal climate forecast. So as of the initialization, November 22 at 10 p.m., may nabuo na po tayong tinatawag na TCLV or TC-like vortex. So ang kaibahan po niya sa LPA is mas ano po siya, yung mga ingredients na andon para maging mabuo na pagiging bagyo is andon sa tinatawag nating TCLV, not like yung tinatawag na lang natin na LPA which dependent lang po sa pressure. So right now, at present, the TCLV has formed within the Pag-asa Monitoring Domain. Tinatawag po natin siya Pag-asa Monitoring Domain. So nag-extend po siya hanggang sa 155 degrees. And this TCLV is forecasted to enter the PAR in the later part of this week. Then pupunta po tayo sa week 2 which from November 30 to December 6. So kung mapapansin din po natin yung forecast natin is yung kulay niya is yellow. So kung titingnan natin, it has a low probability of developing into a tropical cyclone based sa initialization niya ng November 22. So sa week 2, same pa din po, yellow pa din yung kulay niya, but it is forecasted to traverse the Caraga and Visayas Southern Luzon area. So even though sinasabi natin na low probability po siya, but we must remember that we are in the La Nina phase or La Nina episode from which La Nina always enhances the rainfall brought by the mga weather systems natin, especially in this part of the year. So towards the end of the year, mas malakas po yung effect nila niya sa bansa natin. Then November, so ito yung mga common tracks ng November. So the TCLV that is forecasted may follow this path. Itong nasa baba po na track na posibleng maka-apekto sa may Caraga, may Visayas, and Southern Luzon, Palawan area. For December, probability of tracks landfalling over Mindanao and Visayas are higher kasi po mas malakas din si Northeast monsoon na nagtutulak sa mga bagyo natin pababa. Ay, hindi po nag-move. Wait lang. Ay, wait lang. So for week 1, so may tinatawag po tayong rainfall exceedance forecast. So this rainfall exceedance shows us good morning po ulit. Pasensya na po at may problem kami sa internet. So for week 1, may tinatawag po tayong rainfall exceedance forecast. So ito po yung probability of having rainfall that may exceed yung tinatawag nating 25 millimeter for a week. So it comprises of mostly 5 millimeters per day na posible na ding magpapaha, especially sa mga low-lying areas. So for week 1, for the greater than 25 millimeter exceedance probability,
yung mga areas sa may Bicol region, Eastern Visayas, Palawan, and most parts of Mindanao is forecasted to have greater than 25 millimeter of rainfall. So this rainfall may reach less than 50 millimeter or up to 50 millimeters po. While the probability of 50 millimeter or higher or less than 100 millimeter is less likely for most parts of the country except dito sa may parts po ng Eastern Samar, Catanduanes, and some areas in Zamboanga Peninsula and Palawan. While less probability of rainfall to be greater than 100 millimeter for week 1 in most parts of the country. While for week 2, kung titingnan natin, with the forecasted TCLV that may traverse sa bansa natin for week 2, napapansin natin na mas lumalaki yung area na posibleng makaranas ng greater than 25 millimeter of rainfall. So, especially in the eastern parts of Luzon, some parts of Car, Bicol region, most parts of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. While for greater than 50 millimeter but less than 100 millimeter, malaki yung chance of having this rainfall, especially in the eastern parts of Luzon, including Bicol region and most parts of Visayas and Caraga region. And for the rainfall, this rainfall to reach more than 100 millimeter is possible po siya in some parts of Isabela, Bicol region, and Eastern Visayas. So in summary, subseasonal forecast is currently, yung MGO is active in the Western Pacific. O magiging active siya sa Western Pacific, comprises of base 6, kasama yung Pilipinas yan, 7 and 8. Then high impact weather events, yung TCL, kasama na po dito yung forecasted TCLV1 that right now is nasa tinatawag nating TCID region sa minomonitor ng Pag-asa, and is forecasted to enter the PAR later this week and may traverse the Caraga Visayas area from November 30 to December 6, 2022. So rainfall exceedance, especially in most parts of Mindanao and Eastern Visayas, the probability of having 25 millimeter up to 50 millimeter of rainfall is possible in these areas, while the 50 to 100 or more than 50 to 100 millimeters has a low probability in most parts of the country. For week 2, which greatly influence binabantayan nating TCLV or tropical cyclone-like vortex na posibleng maka-apekto in most parts of the country, the 25 millimeter probability of rainfall and up to 50 millimeter of rainfall is higher especially in the eastern parts of the country and over most parts of Caraga and Visayas area. While the 100 millimeter of rainfall has a medium probability to occur, especially in Bicol region and Eastern Visayas. So based on the forecast, especially in the eastern parts of the country, we should be prepared with the impending extreme event that may affect especially those areas especially in the week 2 or November 30 to December 6, 2022. I think that ends my presentation. Thank you for your attention. Okay, thank you, Mr. Ruiz, for your subseasonal to seasonal forecast update po. So, wika nga po ni Mr. Juni, meron po tayong binabantayan or minomonitor or ina-expect na bagyo at pag-ulan po sa darating na 2 linggo po. Okay, so before we have our break, 5-minute break, announcement lang po na paki-fill up po ang aming survey form na i-share po sa ating chat box or sa ating screen via QR code. Ayan po yung ating QR code. Ang inyo po kasing feedback ay mahalaga po sa amin upang mapabuti po namin ang aming mga serbisyo. So also,
Kung meron po kayong tanong, clarification, or suggestion, maaari niyo po itong i-type sa ating chat box para sa mga nasa Zoom meeting or sa ating comment section po para sa mga naka-tune in live via Facebook and YouTube po. Mamaya po sa ating open forum ay sasagutin po natin lahat po ng ating mga katanungan sa ating open forum po. So, we will have a 5-minute health break po for the meantime. Okay. We will back by 10:20 po. Maraming salamat po.